na may sakit, inuubo, sinisipon. Kailan prayer and fasting, tapos kung kailan malapit. Sabi ko sa aking anak, kailangan mo ring alagaan ang katawan mo kasi nga, para sa ministry na ginagampanan mo, di dapat maging kampante. Amen po ba? Grabe yung panahon, yung hangin. Ba yun yung parang dala niya sakit. Pero sabi ko, Lord, hindi po pwede, Panginoon, dahil naka-assign po ako ngayon. Amen po ba? Yan, when you are at your end, kapag nasa part na kung saan di ko na kaya, di ko na alam, Lord, that's when God works. Amen po ba? Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita mo ang pagkilos ng Diyos na buhay. Amen po ba? Yan. Ako po ang naatasan sa umagang ito, all out worship. Natanong ako ng anak ko, ano ba mama pag all out worship? All, sabi niya lahat, sama-sama tayo. Pwede pong individual na worship, pwede ring nasama-samang pagpupuri. Alam niyo po ba na lumalakas po tayo kapag sama-sama po tayo in one accord, united in worshiping God. Amen po ba? Nais ko po na lahat po ay umupo. Wala pong tatayo, wala pong maglalakad, except dun sa magbibigay ng pagkain ng mga bata. Amen po ba? Pag-pray po natin ang ating mga anak na hindi gagamitin ng kaaway para nang sa ganon madistract po yung pakikinig po natin at pagsamba po natin sa Panginoon. Amen po ba? All out worship. Doon pa anak. All out worship, giving God everything He deserves. Bakit nga ba? Deserving ang Panginoon dahil unat sa lahat, makasalanan ka pa lang at ako, ginawa na ng Panginoon ang lahat, ibinigay na niya ang lahat. Deserving ang Panginoon not because binibless po tayo, binibiyayaan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nararapat lamang po na sa taong 2026, umpisahan, simulan po natin na maging iangat ng Panginoon yung pagpupuri, yung pagsamba po natin. Amen po ba? Sino may gusto nun? Ako gusto ko yon. Sabi nyo nga, gusto ko yon. Yan ang mangyari. Hindi lamang ako, maging ang aking pamilya. Next, anak. Naghang na. Yan, what is worship? Ano nga ba ang worship? Sabi niya, worship is not just singing songs. It's a lifestyle of surrender, honor, and devotion to God with everything we have. Hindi lamang pag-awit. Alam niyo ba na merong pag-worship na walang awit, na walang tugtog, walang instrumento? Yan, free worship. Yan, baka napabayaan, nakalimutan at hindi na po na-exercise yung praying in tongues natin, yung worshiping in tongues po natin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ibalik mo, pagningasin mo, yung pagpupuri ko. Amen po ba? O minsan napakadali kasi kapag merong awit, merong tugtog, mayroong instrumento. Amen po ba? Instrumento, kagamitan po na ginagamit ng Panginoon. Pero pwede po tayong mag-worship sa Panginoon. Sabi niya, lifestyle. Matagal na po tayo sa Panginoon. Ito na po yung buhay natin. Paulit-ulit, lagi na lang po nating naririnig. Ito na yung buhay natin. Doon sa mga matagal na, tumanda na, kagaya ko sa Panginoon, ito na po yung buhay natin. Amen po ba? Yan, worship is a lifestyle. Lifestyle ng of surrender. Kaya napakahirap magpuri, mag-worship kapag hindi surrendered yung buhay mo. Yan. Kapag hindi surrendered, mahirap purihin ang Diyos. Yan. Ino-honor natin ang Diyos. Higit sa lahat. Hindi sa ano pa mang bagay. Hindi dahil sa biyaya, hindi dahil binibless tayo, hindi dahil sa pabor ng Panginoon. Alalahanin po natin,
dahil sa mercy ng Panginoon, meron po tayong mga bagay. Yung mga bagay na meron tayo, galing din po sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Sabi niya sa Romans chapter 12 verse 11, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Paano? Sabi niya, to offer our bodies. Iaalay natin. Kaya ng pag-aalay nila sa Old Testament na kung saan to cleanse them from their sins, anong ginagawa nila? Nag-aalay sila ng mga hayop. Pero sa atin, sa panahon natin ngayon, ano ang iaalay natin? Ang buhay natin. Buhay na kasiya-siya, buhay na matuwid, buhay na kalugod-lugod. Paano siya magiging kasiya-siya? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Nalinis po tayo nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, naging Diyos at tagapagligtas natin. Amen po ba? At dahil sa salita ko, sabi ng Diyos, kayo na ay naging matuwid. Kayo na ay malinis, sabi ng salita ng Diyos. We have that confidence. We have that authority. Hindi nanggagaling sa kahit na anong authority. It only comes from the authority that was given by the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kaya malaya po tayo. Hindi po tayo nagigilty. Amen po ba? Lord, sabi nga, hayaan mo na hugasan ako ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Nalaman natin ang katotohanan. If we have known the truth will set us free. Amen po ba? And who sets us free? It's the Lord Jesus Christ. Yan, sabi niya, to offer in view of God's mercy. Ano yung God's mercy na meron tayo? Yung righteousness, yung favor. Hindi tayo karapat-dapat. Ikaw at ako, hindi po karapat-dapat. Dahil nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Nagkukulang. Marami po tayong kahinaan. Subalit, it's because of God's mercy, His righteousness, His sanctification. We can go boldly unto the throne of God. Amen po ba? Amen po ba? Hindi dahil sa mga ginagawa natin. It's because of God's mercy. Kaya sa taong ito, 2026, I am encouraging you na i-pray natin, i-desire natin, Lord, i-level up mo yung pagsamba, yung pagpupuri ko. Amen po ba? Amen po ba? Next, punta tayo. God deserves our best. Sabi niya sa Psalms 29:12, ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. God is worthy of our absolute best worship. Nothing held back, no reservations. Dapat kapag nagpupuri tayo, all out! Sabi mo nga, all out. All out. Pag sinabing all out, wala kang tinitira, wala kang itinatabi, wala kang iniiwan sa buhay mo, sa isip mo, sa puso mo. Sino ang karapat-dapat who would take the glory? It's the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Yan, tuloy natin. Next po. David, a worshiper after God's heart. Sabi niya sa 2 Samuel chapter 16 verses 14 to 15, wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might. Sabi nga natin, with all his might. Grabe. Nagpuri siya with all his might. Sinong nasubukan na dito? Na buong lakas niya, halos wala ka ng boses. Bakit? Pwede mong gawin. Bakit? Para kay Lord, para sa Panginoon, because He deserves everything. While he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. Yan. Diba? Nung napunta yung Ark of Covenant. Bakit? The Ark of the Covenant of the Lord, it speaks of the presence of the Lord. It speaks of the glory of the Lord. Amen po ba?
Lord, nais ko na sa bawat pagpupuri namin, your glory will shine. You're going to open the windows of heaven, the doors of heaven, the floodgates of heaven, and pour out your very presence, your Shekinah glory in here. Amen po ba? Alam nyo ba? Encouragement ko sa mga praise and worship team, lalong-lalo na sa gabi ng papuri. Hayaan ninyo na sa paglilid ninyo, heaven will rain down. Ano magre-rain down? It's the presence of the Lord. It's the glory of the Lord. Why? Because in the pulpit sa altar, kapag naitataas ang pangalan ng Panginoon, God will draw souls. Lord, as we glorify your name, if your name will be lifted up in this place, you're going to bring souls. Dadalhin mo, aakayin mo, papunta sa trono mo, papunta sa pulpito ang mga kaluluwa. Amen po ba? Amen po ba? Dahil kapag nangyari yon, hindi po tayo kakasya dito. Amen po ba? David didn't care what people thought. He worshiped God with abandonment and joy. Kasi kung minsan kapag nagpupuri po tayo sa Panginoon, pangit ko yatang tignan, abawing amo may sungo ko. Ay, hindi ko yata naalis yung saksakan ng rice cooker at saka yung plancha. Wala akong iluluto. Wala akong pamasahe, Lord, pabalik, pauwi. Marami po ang kumukuha ng attention natin, ng focus po natin. Ano ang iluluto ko? God will take care of the rest. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, the presence, the face of God, and all these things will be added unto you. Kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, wag na po nating dadalhin at bibit-bitin. Kailangan all out. Sabi mo, all out. Hindi siya naaburido. Hindi niya inisip David. God is looking for David, just like David, who is a man after God's own heart. Maging kagaya po sana tayo ni David na kung saan abandonment. Pag sinabing abandonment, you fully trust the Lord. Binibigay mo lahat, yung laman ng kaisipan mo. Pag Sunday, pagpupuri at pagsamba, we came here to worship the Lord, not to worship anybody else. Amen po ba? The reason why we're here is to worship the Lord, is to praise the Lord, is to offer our lives unto the Lord. Are we doing it? Amen po ba? Dapat nagagawa, nangyayari po. Amen po ba? With abandonment and joy. Sino sa inyo ang nawawalan na ng joy? Dapat Saturday pa lang excited ka na sa mga gagamitin ng Panginoon. Mamaya pa lang o ngayon pa lang, bukas. Nag-prepare ka na. Inaalam mo na kung ano yung gagawin mo. Kung ano yung aawitin ninyo. Amen po ba? Bakit? Inaalagaan mo sa panalangin. Lord, eto po ba? Lord, eto po ba? Ano po ba ang nais mo, Panginoon? Ituro mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Dahil pwedeng sabihin ng Panginoon, pwedeng marinig mo ang sasabihin ng Panginoon. Amen po ba? Next po tayo. Worship with your whole heart. Okay, sa buong puso po natin. Siguro marami sa atin ang guilty nito eh. May pupuntahan kami mamaya. May lakad kami. May appointment ako. Lord, saglit lang to ha. Sandali lang, saglit lang. Hindi po yun yung hinihingi ng Panginoon. Worship with your whole heart. Not half-hearted, but wholehearted. Not distracted, but fully engaged. Not reserved, but passionate. Not ashamed, but bold. Sabi niya sa Mark chapter 12, verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sa ibang translation, and with all that is within me. Lord, nagawa ko na po ba sa pag-alay ko ng buhay ko, sa pagpupuri ko, sa pagmi-minister ko, sa pagluhod ko, sa service ko,
sa pagbibigay ko. Sana magawa po natin. Amen po ba? This is what God requires of us. Ito, nagdadamit po tayo. Pero para sa akin, kapag nagpupuri ako, wala akong pakialam kung ano ang itsura ko. Basta pinupuri ko ang Panginoon. Di ba isang salita lamang? Isang salita lamang sa awit, nangungusap. Isang salita nangungusap na ang Panginoon. Katapatan mo, O Diyos. Bakit? Dahil nararanasan mo, nakikita mo, nararamdaman mo, nawi-witness mo yung katapatan, yung kabutihan ng Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Amen po ba? Yan. That's why it motivates you to worship the Lord. It ignites you to worship and to praise the Lord. And all the more na binibigay mo yung the best mo, yung buong puso mo. Kasi kapag sinabing buong puso mo, naiintindihan mo, alam mo, naiintindihan mo ang sinasabi ng bawat salita sa bawat awitin. Yun ang ninanamnam mo at inaangkin mo ng bawat lyrics, inaalay mo na pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Kung minsan nga, nagiging panalangin natin. Amen po ba? Amen. Next po. Worship in spirit and truth. God is a spirit, and we as worshipers ought to praise and worship the Lord in spirit and in truth. Sabi niya sa John chapter 4 verses 23 to 24, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. God is looking for authentic worshipers who will worship from the heart, not just with their lips. Kasi kapag if we're going to worship with our lips, hindi po yun totoong worship. Amen po ba? Kailangan kapag napupuri po tayo, buong puso, nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, naiintindihan natin yung awitin, ninanamnam natin at inaangkin nating pagpupuri sa Diyos. Hindi po importante kung pangit o maganda yung boses mo dahil ang tinitignan ng Panginoon yung buong puso na pagpupuri mo, pag-aalay mo ng buhay mo at pag-aalay mo ng pasasalamat mo sa Diyos na buhay, sa Diyos na lumikha sa iyo, sa Diyos na nagligtas sa iyo, sa Diyos na inalis ka sa kadiliman, dinala ka sa kaliwanagan. Amen po ba? Next. The power of praise. Praise changes everything. Sabi niya sa Hebrews chapter 13, verse 15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Pag sinabing praise, accompaniment ng mga instrumento. Yan. We lift up our hands, we dance unto the Lord sa pamagitan ng mga pagtugtog ng drum, ng guitar, ng piano, ng organ, ng tambourine. But when we worship, it is a matter of the heart. Sabi nga, kung ano yung nasa puso mo, yun ang lalabas sa bibig po natin. Kung punong-puno ito ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng presence ng Panginoon, it will flow. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po ba, the praise changes everything. Yan. Turn our worries, our fear. Magpuri po tayo. Amen po ba? Kahit hindi po maayos ang mga bagay-bagay sa buhay po natin. Marami po tayong problema, sakit, karamdaman, persecution, and everything. Maraming kakulangan, but if we're going to praise, if we're going to worship the Lord, makikita natin, kikilos at gagawa ang Panginoon. Amen po ba? Praise is a sacrifice. It costs us something, but it releases God's power. Ano yun? Sabi niya, praise
is a sacrifice. Yung pagpunta natin sa church, it's a sacrifice. Yung pagpunta natin sa church, it is an effort. Pero kapag ginawa po natin, sabi niya dyan, sabi niya, it costs us something. It costs us something because you will have to go. Pupunta ka sa church, gigising ka ng maaga, magpupuri ka, maliligo ka, magpiprepare ka, magsusuot ka ng damit. Mga effort po natin yon. But if you're going to lay down everything sa presence, sa paanan ng Panginoon, sa trono ng Diyos, it will cost us everything. Let go! Let loose of yourself. Pakawalan mo yung sarili mo. Hayaan mo na ang mag-control. It's the presence of God. Because if you have the presence of God, you have everything. Hindi ka mawawalan. You will have everything. Amen po ba? Okay, next po. Praise in the battle. Sabi niya si Jehoshaphat's victory. 2 Chronicles chapter 20 verse 21 to 22. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out at the head of the army. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men and they were defeated. Kapatid, di ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo sa oras na ito. Punong-puno ka ng bigat-bigat. Okay lang na ang bigat-bigat. Bayan nila, pumunta pa rin po tayo sa church because this is a hospital. Hospital po ito ng Panginoon. Wherein, gagamutin po tayo ng Panginoon. Pagagalingin po tayo ng Panginoon. Pagagalingin ang kaisipan natin, ang puso natin, ang katawan natin na pagod na. Lord, sabi ko pag nananalangin ako, Lord, take away the spirit of heaviness and put on me the garments of praise. Dahil alam ko po kapag punong-puno ka, pagod ka na. Alam mo yung kahit umiyak, di mo na kayang umiyak. May mga times po ba na ganun? And yet, sa pamamagitan nun, if you are at the end of your rope, that's the time if you're going to surrender and if you're going to offer everything unto the Lord, makikita po natin ang himala na gagawin ng Panginoon. Amen po ba? And worship defeats the enemy. Kaya kapag may sakit ka, worship sa mga praise and worship team. Alam ko po, pagod na po kayo. Merong may sakit before New Year hanggang sa ngayon. Offer it unto the Lord. I-honor ni Lord yung sacrifices ninyo. I-honor ni Lord yung efforts po ninyo. God is not blind. Nakikita po ng Panginoon yung mga efforts, yung pagpapagal po ninyo. Amen po ba? Okay. And makikita ninyo ang pagkilos, makikita ninyo ang mga himala na gagawin ng Diyos sa buhay ninyo. Bakit? Because you're honoring the Lord in worshiping Him. Amen po ba? Next. Worship breaks chains. Paul and Silas in prison. Alam na po natin ito. Nasa kulungan sila. And yet, diba? Sino sana nakakita na nasa kulungan, umaawit, nagpupuri sa Diyos. May sakit. Mahirap magmanalangin kapag may sakit ka. But if you're going to listen to song, to pray, to worship, matatagpuan mo na lang ang sarili mo na umiiyak, nananalangin, nagpupuri sa Diyos. At habang nagpupuri ka sa Panginoon, hindi mo namamalayan, pinapagaling ka ng Diyos. Sino nakaranas ng ganon? Pagod na pagod ka and yet pumunta ka sa church para manalangin. Masakit yung tuhod ko. Sabi ko, pero pupunta ako, Lord, mananalangin ako. Pagbalik ko, umuwi ako, wala na yung sakit ng tuhod ko. Sabi ko, hindi na kami naihahatid ni Kuya Rolly. Tapos, nung galing ng prayer, bago pagdating ko doon, sabi ko, Lord, umaga na naman, sino kaya ang sasakyan namin? True enough, paglabas ko, hindi na ako naghanap. May nag-offer na ihatid po kami. Meron nang nag-offer, meron pa ring dumating na nag-offer na i-drive kami. God is good. Amen po ba? Malit na bagay pero napakalaki
na bagay po yun. Doon pa lang nakikita natin, kahit sa mga simpleng bagay, nakikita natin na gumikilos, gumagawa ang Panginoon. Amen po ba? Next. Worship shifts atmosphere. When we worship, heaven invades earth. The presence of God comes down and transform everything. Sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. When we worship, Lord, dalangin ko, it is my prayer na totoo, na maging authentic, totoo, walang halong doubt, walang halong pagiging ipokrito yung pagpupuri natin dito. Pagpupuri at pagsamba natin. Dahil kapag nagkaganon, bubuksan ng Diyos ang kalangitan. Amen po ba? At merong mangyayari. There will be breakthrough, there will be healing, there will be deliverance. Amen po ba? Hindi natin nakikita, pero alam ng Diyos. Amen po ba? Ipaparanas ng Diyos, kumikilos ang Diyos, at may gagawin ang Diyos. Amen po ba? Alam niyo ba na sa pagpupuri, hindi lamang napapalakas ka. Gumagaling po tayo sa lahat ng uri ng sakit na meron po tayo. Amen po ba? Nalala ko kapag nagkakasakit ang anak ko, yan, bukod doon sa magpapabili ng ubas, yan, magpiplay na siya. Makikinig siya ng praise and worship. Sasamahan ko na rin ng pagpipray sa kanya. Tunay nga na God is working. Amen po ba? Gawin po natin. Marami pong kaparaanan para po makapag-minister po tayo. Amen po ba? Okay, lay hands for them. Okay. Bakit po? Sabi niyo, worship shifts atmosphere. We are the people of God. We are the children of God. We are the chosen generation. Amen po ba? Sabi nga sa salita ng Diyos, whatever we shall bind in here on earth will be bound in heaven. Whatever we shall let loose here on earth will be loose in heaven. Amen po ba? Lalahanin natin yung mga declaration natin. Every Sunday, make it a part of your life. Make it your prayer. Dalhin natin. Namnamin natin ang bawat declaration na sinasabi po natin. Ipamuhay po natin. Angkinin natin. Tayuan natin. Amen po ba? Sabi niya, sa cross, ang kagalingan ko ay nasa krus. Dito ako titingin dahil dito nanggagaling ang kagalingan ko. Amen po ba? Naalala ko nung wala akong boses, hindi ako makapagsalita. Grabe, ang hirap pala nun yung sanay ka na nagpupuri, sumisigaw lahat-lahat sa pagpupuri. Tapos, nangyari sa'yo, walang lumalabas. Grabe, ang hirap pala nun. Pinaranas sa akin ng Panginoon. Napakahirap nang hindi makapagpuri, hindi makasigaw. Kahit sumigaw ka, walang lumalabas sa'yo. Amen po ba? Sino nakaranas doon? Sabi ko, ayoko na po yun na mangyari. Na nagpa-check up ako, I'm claiming my healing in the Lord. For by His stripes and by His wounds, I am healed. Amen po ba? Titingin ako palagi sa krus dahil doon nanggagaling ang kagalingan ko na napagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo para sa akin. Lalakaran ko, aangkinin ko, at ipapamuhay ko yung mga salitang yon ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Next. Worship with your voice. Sing to the Lord a new song. May kantang yan. Make a joyful noise. Shout with triumph. Declare His goodness. Amen po ba? Araw-araw, palagi, let us raise our voice. Sabihan nga natin, Jesus! Jesus! Ulitin natin, Jesus! Jesus! Alam nyo ba, if you don't feel good, just shout the name of Jesus. Ang mararamdaman mo, may kakaibang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba?
Because there are times wherein walang lumalabas sa mga labi po natin. Di na tayo makaiyak. Di na natin alam kung ano yung sasambitin natin, kung ano ang ipagpipray natin. Amen po ba? Shout the name of Jesus. Cling unto His words. Yan. Sabi niya sa Psalms 101 verses 1 and 2, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Yan. Kaputa. This is the day. This is the day. Diba? Dapat kung ano yung inaawit po natin, inaangkin po natin, iniintindi po natin, ginagawa nating pagpupuri natin sa Panginoon. Ang mga praise and worship team, nililid lang po tayo. Amen po ba? Amen po ba? And kaya ang pinaka-goal ng mga praise and worship team, that you're going to lead the people kahit nasaan, kahit sa gabi ng papuri, that you will be able to lead them with the presence of the Lord. Pangungunahan nyo sila, dadalhin nyo sila sa trono, sa panalangin, sa paanan ng Diyos. But because when true praise and worship happens, God will draw people sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Okay, next. Worship with your body. Sabi niya sa Psalms 134 verse 2, lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. Taas nga natin ang ating mga kamay. Sabihin natin, Jesus! Jesus! Lift your hands in surrender. Bow down in reverence. Dance before the Lord. Clap your hands with joy. Kapag hindi nyo na nararamdaman yung joy, Lord, bring back, ibalik mo yung joy of my salvation. Ibalik mo yung kasiyahan, kagalakan ko na pumunta sa bahay, sambahan mo. Ibalik mo yung kasiyahan, yung kagalakan ko na magpagamit sa iyo. Ibalik mo yung kasiyahan at kagalakan ko na makita ang nakararami, na matagpuan kanila, makilala kanila. Amen po ba? Amen. Lift your hands in surrender. Yung pagtaas ng kamay, it's a symbol of surrender, pagpapakumbaba. Ang mata laging nakatuon sa Diyos. Pero tandaan po natin, panatilihin po natin ng ating dalawang paa nakatapak po sa lupa. Amen po ba? Amen po ba? A humble and contrite spirit ang ninanais po ng Diyos. Amen po ba? Lift your hands in surrender. Bow down in reverence. Alam niyo po ba na marami po ako nababasa na marami pong benefits ang praise and worship. Nire-release niya yung feel-good hormones. Nawawala ang stress. Nagiging maayos yung daloy ng dugo sa katawan natin. Kaya simulan po natin mula ngayon at sa darating pa na mga Sundays na pagpupuri na iangat ng Diyos. I-level up ni Lord yung pagsamba, yung pagpupuri, yung pag-aawit natin sa Diyos. Amen po ba? Sabi mo, gusto ko yun, Lord. Gusto ko yun, Lord. Dance before the Lord and clap your hands with joy. Amen po ba? Next. Don't hold back. Yan. Pag nagpupuri tayo, sabi niya sa 2 Samuel chapter 6 verses 21 to 22, David said to Michal, it was before the Lord who chose me. I will celebrate before the Lord. I will become even more undignified than this. You know, when David's wife Michal criticized his passionate worship, God punished her with barrenness. Don't let critics steal your worship. Tutan, papangit ka man, praise and worship. Tutan. May suram, may panagtipak mo niya. Bagabay ko naman nanang kuya asawak naman tipak. Ano nangyari panagtipak to?
Palibalag kunalig may panagtipak to. Kasi unique lang yon sa kanya. Unique lang. Yung pagpalakpak mo, unique yon sa bawat isa sa atin. At ang nasisiyahan at tumatanggap nun, ang Diyos na buhay. Amen po ba? Kasi alam na niya kapag si Joseph, Brother Joseph ang pumalakpak, si Joseph to. Si Jasper to. Si Madam Sheng ito. Di ba? Kahit nga sa dami-dami natin, nakikita ko ang buong mundo. Sabi ko, tutulala na lang ako. Grabe sa sa dami ng mga tao. Panginoon, ganito rin po ba kalawak ang langit? Paano niyo po kami ikakasya lahat? Sabi ko, nagtatanong ako kay Lord. Yan. Sabi niya, God Punisher. Binalaw to si David sa pag-worship niya. Kalong titipak, liloy pa nagtipak mo. Kapag mga kansyon, ngangali na bagbag sububog. Ay wala akong pakailam gaano na bagbag ka. Paano ito binagbag na Diyos sinalata na katawan? Praise the Lord! Amen po ba? Yan. Mga kansyon, kanda, tanabagbag kuno. Bagyo, kanda. Wala po ko ang pakialam. Ang alam ko po, nagpupuri ako sa Diyos na buhay. Yung pagpupuri ko para sa Diyos. Kung para sa iyo, sintonado. Yan. Natawanan ako lagi ng anak ko. Yung boses mo, mama. Nakakatakot na nga. Parang nanggagaling sa ilalim. Ay, wala akong magagawa. Ito ang binigay ni Lord eh. I'm going to live with it and use it for God's glory. I'm going to worship God for His glory. Amen po ba? Yan. Okay. Next. Worship in hard times. Job's response to tragedy. Sa Job chapter 1 verses 20 to 21. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Yan. Pwede po tayong umiyak, magulhol, yan, mag-worry, pero wag forever po yun. Yan. Buhay po ang Diyos. Amen po ba? Nakikita po tayo ng Panginoon. Alam niya po yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. At meron pong solusyon ng Panginoon. Amen po ba? Yan, bumangon tayo, umiyak tayo sa gabi, paggising, isang bagong umaga na ibibigay ng Panginoon. Kasama ng kanyang biyaya, awat, habag at pagpapala. Amen po ba? Kung ang araw nga pinapasikat ng Panginoon sa mga masasama at mabubuti, ikaw pa kaya na anak ng Diyos, tinawag niya, iniligtas niya, pinagginawa niyang matuwid. Amen po ba? Yan, how much more yung buhay po natin. Next, worship in hard times. The sacrifice of praise. Sometimes worship costs us something. Our pride and dignity. Ayoko. Baka pagtawanan ako. Baka sabihin nila, hallelujah na ako, hallelujah na ako. Sabi niya, sometimes worship costs us something, our pride and dignity. Lay it down, hubarin natin. Amen po ba? Alisin po natin. And let's offer it sa paanan ng Panginoon. Our comfort and convenience. Yan. Di na ako sisigaw kasi wala na akong boses, di na ako makakapagturo. Hindi. Sunday is for the Lord. Amen po ba? Isang araw na nga lang na ibinigay ng Panginoon. Paano kapag binaliktad niya? Amen po ba? Bigay natin yung the best natin sa Panginoon. Amen po ba? Isang araw. Tapos yung, ilan yung sa atin? 6. Paano pag binaliktad ni Lord? Amen po ba? Kaya yung pagpupuri natin kapag Sunday, all out na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Amen po ba? What others think about us, our plans and preferences, but it's worth it. God is worth it. Ialay po natin, hubarin po natin sa ating buhay kapag pumupunta po tayo sa presence ng Panginoon. Take note,
ang gagawin po natin sa langit. Ano po ang ginagawa ng mga angels sa kalangitan? They keep on worshiping the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Dito pa lang, i-enjoy na natin. I-practice na po natin. Amen po ba? I-perfect na po natin. Magamayin na po natin ang pagpupuri natin sa Panginoon. Amen po ba? Siguro kapag madalang kang magpuri pagdating mo ng langit, paano ba? Paano ba? Dapat dito pa lamang po. We can feel and we can taste heaven dito pa lang habang nasa lupa pa po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Let's enjoy the presence of the Lord. Sino bang hindi? Kapag nararamdaman mo ang yakap, ang pagmamahal, ang presensya, ang Shekinah glory ng Panginoon. Wow, prophetic Shekinah. Kailangan dala-dala nyo palagi ang Shekinah glory ng Panginoon na mag-asawa. Because if you carry the Shekinah glory of the Lord, magliliwanag saan man kayo dalhin. Dala-dala nyo ang liwanag, ang presensya, ang glory ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi lamang sa church, Lord, yung Shekinah glory mo, yung glory mo, manatili, manahan sa bahay ko. Alam nyo ba kung minsan, pagpapasok ka, di ba kung minsan pumapasok ka sa isang lugar, wow, kakaiba. Alam mo ba kapag ikaw ang kasama ko, alam mo ba kapag nakikipag-usap ako sa'yo, gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi nila alam, it's the presence of the Lord na nasa iyo. Hindi ikaw yon, si Lord yon. Amen po ba? Amen po ba? And next, all creation worships God. Ito yung sinabi ko sa inyo sa Psalms 150 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Meron po ba kayong hininga? Meron po ba kayong hininga? And sabi niya, praise the Lord. Sabi niya sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. If creation worships, how much more should we? We were created by God for fellowship, for worship. Kapag fellowship, merong pong pagpupuri doon. We need to praise God. We need to worship God. Amen po ba? Even in difficult times, in the good times and in the bad times, in the trying times and in the testing times, we ought and we must worship and praise the Lord. Sabi nga natin, praise the Lord! Oh, Rama Kura Mashanda. Next po tayo natin. Worship is warfare. Yan, pinipigilan ng kaaway. Ayaw niya na nagpupuri tayo. Ayaw ng kaaway na binubuksan natin ang ating mga labi. Ngayon sa church kung minsan pinapatulog po tayo. Tama po ba? Makatabi niyo kung minsan tulog na. Sabi niyo, hoy, gising! Kasi ayaw ng kaaway na marinig mo ang kapahayagan ng Diyos. Ayaw ng kaaway na magpuri ka. Ayaw ng kaaway na pumalakpak ka. Huwag po natin hayaan. Amen po ba? Huwag pong nating hayaan na magtagumpay ang kaaway. I don't feel good but still I will praise the Lord. Masama ang pakiramdam ko, inaantok ako, pero hindi, magpupuri ako sa Panginoon with all my heart, with all my soul, with all my strength, and with all that is within me. And yun dapat ang ginugol po natin. Amen po ba? Amen po ba? Okay, sabi niya, when you worship, you're not just singing, you're declaring victory over the enemy. Amen! Sabi nga natin, Jesus! Sabi nga natin, victory is mine. There's healing in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus.
I-declare natin ang i-declare hanggang sa mangyari sa buhay po natin. Sabi niya sa Psalms 149 verses 6 to 7, may the praise of God be in their mouths and a double-edged sword in their hands to inflict vengeance on the nations and punishment on the peoples. Paano po kumikilos, paano po sumasagot ang Panginoon kapag ikaw at ako ay nagpupuri, kapag ikaw at ako ay nananalangin, kapag ikaw at ako ay nagfa-fasting, kapag ikaw at ako ay naglilingkod sa Diyos. We will never see God working if we're not going to be a part of God's work and God's ministry. Amen po ba? Kailangan po ng Panginoon ng mga mata, ng mga kamay, ng mga paa, ng mga bibig para nang sa ganon mapalawak ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ko, Lord, dalangin ko na sa church na ito, iangat mo, i-elevate mo ang pagsamba, ang pagpupuri namin. Dahil kapag nangyari yon, it will manifest sa labas. At kapag nangyari yon, napuri ka namin, nasamba ka namin ng buong puso, in spirit and in truth. Bubuksan mo ang durungawan ng langit. Bubuksan mo ang bintana, ang pintuan ng langit. At ibubuhos mo sa pulpitong ito ang presence mo, the oil of your anointing, the oil of gladness, the oil of joy of serving you. Dapat kung kailan tayo tumatanda, pinapaigting ng Panginoon, mas nagiging excited tayo araw-araw sa pagpunta sa church, excited sa pagpupuri, excited sa pagpalakpak, excited tayo palagi sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Okay, next po tayo. Heaven's worship. Sabi niya sa Revelation chapter 4 verse 8, day and night they never stop saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. The heaven is rejoicing. The heaven are worshiping and praising the Lord. Heaven never stops worshiping. So, why should we? Bakit? Let's join the heavenly chorus. Samahan po natin. Actually, patuloy po silang nagpupuri. Tayo, samahan, sabayan natin ang buong kalangitan, ang mga angels sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Dahil kapag nagpuri po tayo ng all out, buong puso, buong kaisipan, buong kaluluwa po natin, may mangyayari, may gagawin po ang Panginoon sa iyo at sa akin. Amen po ba? Next po tayo. The call to all out worship. What will you give God today? Kapatid, ano ang ibibigay natin sa Panginoon sa umagang ito? Your voice, sing like never before. Kapag hindi mo binubuksan yung bibig mo sa pagpupuri, Lord, gusto ko nabuksan mo lang ngayon ang aking bibig sa pagpupuri. Your hands, lift them high. Ulitin ko, may benefits po ang pagtataas ng kamay po natin at pag-aawit sa Panginoon. Physically, grabe. That's why God ordained worship. Because it is good for you and for me. It is good for our bodies. Grabe, grabe si Lord, nakaka-amaze. Hindi lang basta-basta yung pagtaas ng kamay, pag-aawit sa Panginoon. Meron pong ginagawa sa katawan po natin physically. Your heart, give Him everything. Sino dapat ang nakaupo dito? It's the Lord. Panginoon, kapag nakikita na mo na sarili ko ang nakaupo, patawarin mo ako. Pumasok po kayong muli and take your rightful place in my heart and lead me to the right path. Your life, live as an act of worship. Hindi lamang po sa church, saan man po tayo pumunta. Naalala ko si Ruth, bumibili ng ingkalot. Bangus po na ihaw doon sa nansangaan. Nasa harap na siya nung nag-iihaw doon. Nandun na nga siya sa harap. Mama, muntik na ako masagasaan. Tapos sabi ko sa kanya, diba sabi ko sa tuwing aalis ka, dapat nagpipray ka. Amen po ba?
Natatakot ako dun sa mga bawat sinasakyan namin ni Ma'am Ray. Di ko alam dahil mabigat na kaming dalawa. Tumutunog-tunog. Ano yun? Sabi ko. Akala ko kung natatanggal na yung gulong or whatever dun sa tricycle. Then nagpipray po ako. Ano po yun, kuya? Sabi niya. Hindi kumagasgas kasi, sabi niya. Nananalangin na po ako. Praise and worship and prayer will do miracles for our life. Your life live as an act of worship. Hindi lamang po dito sa church. Kahit lumabas po tayo, saan man tayo pumunta, kahit sa workplaces po natin, maging sa school. Amen po ba? Dahil ang kaaway ay gagawa at gagawa ng kaparaanan para i-distract ka, para pigilan ka na magpuri, sumamba sa ating Diyos na buhay. Next. Make a decision today. I will worship the Lord with all that I am. I will hold nothing back. I will give Him my very best. Dapat every Sunday, best yung worship natin. Bakit best? Kasi best palagi yung binibigay, yung mga ginagawa ng Diyos sa iyo, yung mga himala na ginawa ng Diyos, yung pagliligtas niya, yung pagpapagaling na ginawa niya sa iyo at sa akin. Best yun ni Lord. Walang dahilan kung bakit hindi natin maibigay yung best natin na pagpupuri at pagsamba sa Diyos na buhay. Amen po ba? Psalms 9, chapter 9, verses 1 and 2. I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. Hindi lamang po sa time ng testimony, sa pag-aawit, pwede po nating iparating, ialay yung pasasalamat natin sa kabutihan, sa katapatan, sa mga himala na ginagawa at ipinararanas ng Diyos sa iyo at sa akin. God is worthy of it all. Amen po ba? Amen po ba? Kailan natin uumpisahan? Kailan natin gagawin? Kailan natin ibibigay sa Diyos? Kapag hindi na po natin kaya, kapag mahina na po ba tayo, start now. Start declaring. Naging maganda po ba ang 2025 po natin? Alam ko po na lahat magsasabi ng yes. Mas pagagandahin ng Panginoon ang year 2026. Naalala yung sinabi ni Pastor John? Dadaan sa pagsubok maging ang mga leaders. Pero anong sabi niya, Sister Virgie? Mapagtatagumpayan ninyo. Hinihintay ko, Panginoon. I'm waiting for that time. That you will restore. Ibabalik mo ang breakthrough sa church na ito. Makikita ko, maririnig ko, mararanasan ko, matutunghayan ko yung mga bagay na gagawin ng Diyos sa iyo, sa mga kabataan, sa mga nanay, sa mga workers, sa mga leaders ng church na ito. I-elevate mo ang pagpupurit, pagsamba namin, Panginoon. Alam ko po, di po kayo natutulog. Gising na gising ang Panginoon. At hindi pa tapos ang Panginoon dahil narito pa po kami, Lord! Naghihintay. Sa paghihintay namin, Panginoon, turuan mo kami na matutong maghintay sa perfect will and plan mo, Lord. Meron po ba kayo, Panginoon, nakikita? 1, 2, 3, 5, 10. Kagaya ng sinabi ng Moses. Alam ko po may nakikita si Lord. We're waiting, Lord God, sa mga bawat prophecy na binitawan sa church na ito. Glory, glory, Lord God. Hallelujah. Next tayo.
He's forever worthy. Sabi niya sa Revelation chapter 4 verse 11, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. No matter what you're going through, He is worthy. If God is asking us to wait, then we're going to wait. Lord, give us, O Lord God, the strength na manatili, Panginoon. Strength na maghintay sa pagkilos mo. Because sometimes, nasa dulo na po kami, Panginoon. Di na po namin alam kung minsan ang aming gagawin. But then, the end is not actually the end. Doon sa dulo, it's your time to work and to move. Amen po ba? Yes. Next. Ito po yung challenge. Will you be an all-out worshiper? Not just on Sunday mornings, but every day. Not just when you feel like it, but as a lifestyle. Not just with your lips, but with your life. Give God everything, for He gave you everything. Ito po yung challenge sa atin ng Panginoon sa simula ng taong 2026. Dadaan man tayo sa samot-saring mga pagsubok, trials and testing. Samot-saring ba't ibang sakit at karamdaman. Panghihinaan ng loob. Hindi na makaiyak, wala nang luha. But when that time comes, I know God will do something. Amen po ba? For when there seems to be no way, God will make a way. And I know and I believe that God will make things beautiful in His time. Not our time. In your time, Lord, you're going to make all things beautiful. Not in our time, O Lord God. Not in our plan, O Lord God. But your perfect will and your perfect plan sa bawat isa po sa amin. Next. All out worship. Sabi niya sa Psalms, ito po ako magtatapos, 95 verses 6 to 7. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. O Rama Shikarabakanda. May I request everybody to please stand. May I request the praise and worship team to please come. The praise and worship team, please come. Glory, glory. Lord, dalangin po namin, Panginoon, gawin mong kakaiba yung pagpupuri, pagsamba, pag-aalay namin ng aming buhay, O Lord God. Ang aming katawan, ang aming kaisipan, lahat-lahat ng meron kami, Panginoon. Dahil lahat-lahat ng meron kami galing sa inyo, Panginoon. Oh, Rabashika Rabashanda, Lord God, hallelujah. Oh, I'm excited, Lord, for what you're going to do, Lord God, for the year 2026, Panginoon, oh Lord God. I'm excited, oh Lord God, sa mga doors and windows, oh Lord God, floodgates of heaven that you're going to open, Father God, hallelujah. Thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, for your word, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, O Lord God. Nakikita mo ang bawat effort, ang bawat sacrifices, O Lord God. As we are honoring you, O Lord God, you will honor, O Lord God. Hallelujah. Our faith, O Lord God. O Ramakura Bashanda. Yeah, Ramakura Bashanda Rabakanda. Oh, you will receive, oh Lord God. Receive the praises and worship. Come on, I want you to lift up your hands unto the Lord and to look up to God. Lord, panatilihin mo ng aming mga mata na katuon sa iyo at habang ang aming mga paa nananatiling nakatapak sa lupa, oh Lord God. Oh, Rabashanda. Yaramakurabashanda. I want you to open your lips and say and offer your praises and worship unto the Lord. Kasama ng katawan natin. Yeah, 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 kanda. Yeah, 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 yeah.
sitwasyon mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Sabihin mo sa Diyos, ialay mo ang pagpupuri, ang pagsamba, ang pasasalamat sa Kanya. O Rama Kuraba Shande. Rabakanda. Glory, 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 glory. In the midst, O Lord God. Hallelujah. Nang kawalan ng pag-asa, mananatili. Magpupuni ako sa iyo. Magpapasalamat ako sa inyo, Panginoon, O Lord God. Yeah! Yarabako, Rabakanda. Oh, I'm letting go everything, O Lord God. Hallelujah. Oh, Rabasanda, Rabakoko, Korororo, Rashanda. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Lord, abutin mo, Panginoon, ang bawat kamay, O Lord God. Katagpuin mo ang bawat kamay na nakataas, O Lord God. Meet them, O Lord God, where they are, O Lord God. O Ramakura Bashande. Yeah, 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 Rakande. Glory, 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 glory. Oh, Rabakanda. Yes, O Lord God. I-bless mo, Panginoon, O Lord God, ang praise and worship team na ito, O Lord God. Magnayon katawan, manatili, O Lord God. Hallelujah. Ya patuloy, ya mga son, susupaman, ya ilit, na sayang praise and worship them. Anoint them, O Lord God. Oh, Rashande. Yeah, Ramakoto Romakanda. Oh, Ramakoko Romashanda. I-level up mo, Panginoon, ang papuri, ang pagsamba, hallelujah, ang pag-worship ng team na ito, Lord God, hallelujah. At alam ko, marami po kayo, Lord God, opportunities na bubuksan para sa team na ito, Panginoon, Lord God. Yeah, Rabakande, yeah, Rasande, oh, Ramamamakura Bashanda. Glory, glory, glory. Yes, Lord. Oh, Rama Koko Ramashanda. Oh, yes, oh Lord God. Nakikita ko ang clouds ng Panginoon in this place. Lord, Lord, yes, oh God. Oh, Rashanda. Do it, oh Lord God, in our time, oh Lord God. Glory and pour out your very presence, your Shekinah glory, oh Lord God. Oh, Ramakokora Rashande, Yeyeyeyakanda. Yemamamakakararasanda. Oh, Ramakokonde. I want you to praise and worship in the Spirit. Oh, Ramakorabakanda. Praise and sing with your heavenly language. Oh, Ramakokora Rashande. Rakanda. Oh, Rakanda. Yes, Lord. Yes, oh God. Do it, oh Lord God. Hallelujah. Heal them, oh Lord God. Deliver them, oh Lord God. Oh, give them, oh Lord God, their breakthrough, oh Lord God. Answer them, oh Lord God. Oh, yes, oh Lord. Sabi it, oh Lord God. Mangyari. Maganap, oh Lord God. Oh, Ramakande. Yeah, hey, hey, hey. Oh, Wakande. Oh, Ramakoko Ramakanda. Bring back, oh Lord God, the passion, oh Lord God, of serving, oh Lord God. Ignite, oh Lord God. Hey, 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 hey. Oh. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Glory, Gisingin mo ang mga natutulog, oh Lord God. Yeah, eh, 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 eh. Oh, Ramakonde. Lord, glory, glory. Lord, bless, oh Lord God. I-bless mo, Panginoon, oh Lord God. Manging ang mga bata, oh Lord God. Talakaran nilang God-given calling and destiny nilang, Panginoon, oh Lord God. Set
set them, oh Lord God, in the ministry as young as they are, oh Lord God. Set them in your house, oh Lord God. Oh Ramakura Bashande. Yeah, thank you, Lord, oh Lord God, for the cloud, Panginoon, oh Lord God. Thank you, Lord, for your very presence, oh Lord God. Oh, for this is your house and this is your place, oh Lord God. And where is your presence, there is freedom and there is liberty, oh Lord God. We're standing on holy place and holy ground, oh Lord God. Hallelujah. Patuloy na pagningasin mo, oh Lord God. Hallelujah. Ang passion, oh Lord God. Ang prayer life, oh Lord God. Sa church na ito, sa pulpitong ito, Panginoon, oh Lord God. Oh, Rabashanda. Raise up an army of worshipers, oh Lord God. Raise up an army of intercessors, oh Lord God. Yeah, Mokokorabashande. Yeah, Ramakurabashanda. Glory, glory. And if your name will be lifted up, you're going, oh Lord God, to bring souls into your feet, oh Lord God. The souls will come, souls will come, souls will come, souls will come, oh Lord God. Glory, 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 glory. Hallelujah. Glory, glory. Thank you, Lord. We ask all these things in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. I want the praise and worship team to lead yung kinawit natin kanina, one praise and one worship.